Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, "Bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga Pariseo, ngunit ang mga alagad ninyo ay hindi?" Sumagot si Jesus, "Makapag-aayuno ba ang mga panauhin sa kasalan, samantalang kasama nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Pag-urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin namang nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat papuputukin ng alak ang balat. Kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlang balat." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa lahat ng nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad, sang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama po kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa aming parokya. Unang araw ng Triduum. At ang araw na ito, ating pagninilayan si Padre Pio bilang modelo ng panalangin. Modelo ng panalangin. Alam niyo po, si Padre Pio, simula pagkabata, nakitaan na ng kakaibang grasya. Grasya. No? Sa edad na 5 taong gulang, inilaan na ni Padre Pio ang kanyang buhay sa Diyos. Grabe, no? 5 years old pa lang, he consecrated himself to God. His life to God. Inilaan na, binigay na niya yung kanyang buhay sa Diyos. Balikan nyo nga, nung 5 taong gulang kayo, ano pong pinag-iisip ninyo? Hello? Naialala nyo pa ba? Nung 5 years old kayo, no? Ako nga hindi ko na maalala. No? Ang alala ko lang maglaro. No? 5 years old, yun lang nasa isip ko, maglaro. No? Si Padre Pio, no? 5 taong gulang, naisip na niya na ibigay ang kanyang buhay sa Diyos. Hindi ba grasya yun? No? Kung tayo lang, ang iisipin natin, laro. Kung anong gusto mong gawin, di ba? Si Padre Pio, naisip na niya na ilan ang buhay sa Diyos. At mula sa kanyang pagkabata, naipakita na niya ang pagmamahal sa buhay relihiyoso. Pambihira. Nakakahiya naman kay Padre Pio. No? Bata pa lang, ganun na ang kanyang naiisip. At ayon sa kanyang ina, sabi, si Padre Pio ay tahimik, ngunit gustong-gustong pumunta sa simbahan para magdasal. Nung bata pa po kayo, saan nyo po gustong pumupunta? Naisip nyo na bang magpunta sa simbahan? No? Dinadala ba kayo ng inyong magulang sa simbahan? Alam nyo, may kwento pa na sa simbahan, pag nagpupunta si Padre Pio, nakakausap daw niya ang mga anghel. At dahil walang kamuwang-muwang ang kanyang isip,
walang kabahid-bahid. Inakala niya na ang lahat ay parehas ng kanyang karanasan. Inakala niya na ang lahat normal yun, ang makausap ang anghel. Di ba tayo? Kapag may taong nagsabing, nakakausap ko ang anghel, anong sasabihin natin? Hello? Maniniwala ba kayo? Anong isipin nyo? May sayad yata ito no? Bakit ganon? Kasi may bahid yung isip natin. Kasi yung isip natin, bukas sa mga taong manloloko. Di ba? Parang sabi mo, nanloloko ka lang Di ba? Ganon ang una mong iisipin. Hindi ka agad maniniwala. Bakit? Kasi ang isip natin may bahid. Pero kung puro at wagas ang iyong isip, maniniwala ka. Yun nga lang sabihin sa iyo yung magkwento nga lang ng isang bagay na hindi ka panipaniwala, ang hirap maniwala. Bakit? Talaga kasi may bahid ang ating isip. Pero si Padre Pio, akala niya normal yun. Kaya akala niya lahat ng nararanasan niya, nakakaiba, nararanasan din ng iba. Kaya naman, minsan, naitanong ng isang babae, sabi sa kanya, kailan mo pa nailaan ang iyong buhay sa Diyos? Ang tanging nasagot ni Padre Pio, simulat sa pool. Simulat sa pool. Sa kahit na anong larangan, ang lahat ng nagsisimula sa maliit, sa pag-aaral, nagsisimula tayo sa maliit. Maliit na bata, magsisimula sa daycare hanggang sa tayo'y lumaki at tumanda. Ang isang halaman, nagsisimula sa binhi, sa maliit. Maging sa hanap buhay, lahat nagsisimula sa maliit. Kahit na anong larangan, lahat nagsisimula sa maliit. At gaya ni Padre Pio, hindi siya nagsimula bilang pari. Hindi naman ganun. At lalong hindi siya nagsimula bilang santo. Ang lahat ay nagsimula nung siya'y maliit. At saan ito nagsimula? Sa simpleng pagdadasal. Yung kagustuhan niyang laging nagdadasal. Siguro, nagsisimula lang yon o nagsimula lang yon sa sign of the cross. Ganun naman di ba? Nung bata ka, hindi mo naman alam paano magdasal. Ano ang dasal? Maaring hindi mo naunawaan ang tinuturo sa iyong pagdarasal. Si Padre Pio, nagsimula lang sa pagdadasal hanggang sa papunta-punta sa simbahan, hanggang sa inaraw-araw ang pagsisimba. Pero lahat ito, naghatid para siya ay maging pari. At lahat ito, naghatid para siya ay maging santo. Ipinapakita lang sa atin ni Padre Pio na anuman gawain na sinimulan sa panalangin, sa huli, pagpapalain. Anumang bagay, anumang gawain na sinimulan sa panalangin, sa huli, pagpapalain. Sa mga nagsisimula na bumuo ng pamilya, simulan sa panalangin. Sa mga nagsisimula ng bagong buhay, simulan sa panalangin. Tayo, meron tayong bagong sisimulan dito sa ating parokya. Kaya nga, sinisimulan ko to sa panalangin. Panalangin. Sa mga nagsisimulang mag-aral, manalangin. Sa mga nagsisimula sa buhay o sisimula ng araw, manalangin. Kaya magandang tignan, magandang suriin natin ang ating buhay. Ito ba'y puno ng pagpapala? Ang tanong, paano mo ba ito sinisimulan? Kaninang umaga, nagising ako, merong sumisigaw. May nag-aaway. Hindi ko alam saan ba yun, Sinisilip ko yung bintana, saan kaya yun? Ang aga-aga, simula, away. Nagising ba kayo doon? Alam nyo ba yun? May nag-aaway sa harap ng simbahan. At
At nalulungkot ako, no? Katatapos lang ng piyesta ng Santo Niño, ang saya-saya ng ating parokya. Kaninang umaga, 7:00, may nag-aaway. Paano mo pagpapalain yung ganyan? Hindi pa nag-aalmusal siguro yan, nag-aaway na. Yung tayo, minsan nga, no, hindi pa tayo, pungas-pungas pa tayo. Paano mo sinimulan ng iyong araw? Sumisigaw ka na ba? Nagagalit ka na ba agad? Nakukonsumi ka na ba? Paano mo sinimulan ng iyong araw? Binuksan mo ba agad ang cellphone mo? O kaya hindi malayo, no? Tignan mo yung buhay, parang cellphone. Minsan nagloloko, minsan naman sira. No? Ganyan no? Paano ba natin simulan ang lahat? At ito yung magandang mapulot natin kay Padre Pio. Modelo ng panalangin, bakit? Sinimulan ang lahat sa pagdarasal. Ito yung magandang imbitasyon sa atin. Sa lahat ng ating simulain, ang imbitasyon, dalhin sa pagdarasal. Si Padre Pio, alam nyo, gumigising ng 2:30 ng umaga para magdasal at maghanda sa misa. Nagugugol siya ng mahabang oras. Nagme-meditate, nagko-contemplate. Tingnan mo yun, no? Magmimisa na, pero bago magmisa, magdadasal pa. Dasal na, magdadasal pa. Kakaiba rin, no? At si Padre Pio, alam nyo, tumatagal ang kanyang misa ng 2 oras. Tingnan nyo yung katabi nyo. Wala pa tayong 2 oras, tulog na. Diba? Si Padre Pio, sa loob ng misa, bakit 2 hours? Kasi sa loob ng misa, nagko-contemplate. Dasal na, nagdadasal pa. At nagpapakumpisal, umaga at hapon. Ganyan ka maibigin sa panalangin si Padre Pio. At sabi, nagdadasal ng rosaryo 15 times a day. Grabe, no? Grabe, 15 times a day. Ganyan siya kamadasalin. Ganyan niya kamahalang pagro-rosaryo. Kaya nga, si Padre Pio ay modelo ng panalangin. Hindi lang dahil sa nakagawian niya ang magdasal, kundi naging buhay niya ang pagdadasal. Ang isang bagay na ginagawa mo araw-araw, sa huli, hindi lang magiging kagawian. It will not only become your habit, but in the end, it will become your life. Ang bagay na araw-araw ginagawa, hindi lang magiging kagawian, kundi magiging buhay. Si Padre Pio, modelo ng panalangin, dahil hindi lang nakagawian ang pagdadasal, kundi naging buhay niya ang pagdadasal. Amen. Amen. Bukas, magkita-kita tayo muli sa ganap na 6:00 ng gabi, ang 2nd araw ng ating Triduum para kay Padre Pio. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.